Bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, may kailangan ka malaman. Ang oras na nakikita mo sa iyong relos, isang ilusyon lang iyan. Ang totoo, bawat segundo na lumilipas ay isang butil ng buhangin na ninanakaw mula sa iyong buhay na isang puwersang hindi mo nakikita. At ang kwento ng Sleeping Beauty na itinuro sa iyo nung bata ka pa, iyon ang pinakamalaking pagtatakip sa kasaysayan ng tao. Isipin mo ito, paano kung ang pagtulog ni Aurora ay hindi dahil sa isang sumpa ng diwata, kundi isang operasyon na seguridad para sa buong planeta? Paano kung, sa ilalim ng mga buhangin ng Iraq, sa isang abandonadong Sumerian ziggurat, may isang babaeng 5,000 taon nang natutulog, at ang tanging dahilan kung bakit hindi pa naglalaho ang mundo sa kadiliman ay dahil sa kanyang panaginip? Sa videong ito, hindi tayo mag-usap tungkol sa mga prinsip o mahiwagang halik. Pag-usapan natin ang mga bawal na tableta ng luwad na natagpuan sa Mesopotamia na naglalarawan na isang sakit ng panahon. Ilalantad ko sa inyo ang lihim ng 5,000 taon na pilit na ibinabaon ng mga sikretong organisasyon. Malalaman mo na si Aurora ay hindi biktima, siya ay isang sundalo sa isang digmaang nagaganap sa loob ng ating mga isipan habang tayo ay tulog. Manatili ka hanggang sa dulo, dahil sa huling bahagi ng kwentong ito, ay revelasyon ko ang isang ritual na ginagawa pa rin hanggang sa kasalukuyan. At kapag natapos ng videong ito, tinitiyak ko sa iyo, matatakot kang pikit ang iyong mga mata. Dahil baka sa susunod na pagtulog mo, ikaw naman ang tawagin para magbayad na utang na sangkatauhan. Handa ka na bang malaman kung bakit hindi kailanman dapat nagising ang Sleeping Beauty? Ang katotohanan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang bangungot. Marami ang naniniwala na ang kwento ng Sleeping Beauty ay nagsimula sa isang simpleng gulong na pampahingkuron at sa galit ng isang diwatang kinalimutan. Ngunit ang katotohanan ay mas matanda pa. Nakabaon sa ilalim ng 5,000 taon na alikabok, dugo, at isang lihim na hindi kailanman dapat natuklasan na sangkatauhan. Ang alam nyo bilang isang kwentong pambata ay, sa katunayan, isang alingaungaw na isang sumpa ng Sumerian na humubog sa tadhana ng buong sibilisasyon. Maghanda, dahil ang kwentong isasalaysay ko sa inyong gayon ay hindi nagtatapos sa isang halik ng tunay na pag-ibig, kundi sa pagbubunyag na isang sakripisyo na napanatili sa balance ng mundo sa loob ng libu-libong taon. 5,000 taon nang nakalilipas sa puso ng Mesopotamia, walang mga kastilyong bato, kundi mga ziggurat na umaabot sa langit. Doon nanirahan si Elara, ang una sa kanyang lahi, isang babaylan na ang kagandahan ay sinasabing refleksyon ng liwanag ng mga bituin. Gayunpaman, si Elara ay hindi lamang isang babae, siya ang tagapangalaga ng panahon. Naniniwala ang mga tao na habang siya ay gising, ang araw ay patuloy na sisikat. Ngunit ang panahon ay isang malupit at mapanibuwing Panginoon. Isang nakalimutang nilalang, isinilang mula sa mga anino bago ang paglikha, ang naglunsad kay Elara ng una at pinakamatinding salot, ang walang hanggang pagtulog. Hindi ito isang mahinahong pagkakaidlip. Ito ay isang espiritual na bilangguan. Sa bawat segundong ginugol ni Elara sa pagtulog, ang lakas ng buhay ng mundo ay hinipsip upang pakainin ang isang kadiliman na lumalaki sa ilalim ng buhangin ng disyerto. Sinasabi ng sumpa na magigising lamang siya kapag ang huling butil ng buhangin sa disyerto na Enlil ay nalaglag, o kapag ang isang inapo ng purong dugo ay isinakripisyo ang kanyang sariling kaluluwa upang pumalit sa kanya. Sa loob ng mga dantaon, sinubukan ng lahi ni Elara na itago ang lihim na ito. Sila ay kumalat sa buong mundo, nagpalit ng pangalan, naging mga hari at reyna sa Europa,
umaasang ang geographical na distansya ay makapagpapahina sa kapangyarihan na sinaunang mahika na Sumerian. Ngunit ang dugo ay hindi nakakalimot. Pumunta tayo sa ika-19 na siglo. Si Aurora, isang batang prinsesa na lumaki sa gitna ng matataas na peder at labis na proteksyon, ay hindi kailanman naintindihan kung bakit nanginginig ang kanyang mga magulang kapag nakakakita ng sandial o kung bakit ang tunog ng dumadaloy na buhangin ay nagpapakilabot sa kanila. Naramdaman niya ang palagyang bigat sa kanyang mga mata, isang pagkapagod na walang doktor ang makapagpaliwanag. Ang hindi niya alam ay sa isang silid na nakasilyo sa ilalim ng kastilyo, ang katawan ni Elara ay nagsisimula ng mabulok. Ang lihim ng 5,000 taon ay malapit ng maningil na utang nito. Sa gabi ng kanyang ika-16 na kaarawan, ang hangin ay naging makapal sa amoy na mira at sinaunang alikabok. Si Aurora ay hindi naakit sa isang gulong na kampahingkuron, kundi sa isang bumubulong na tinig na nagsasalita ng isang wikang patay na libu-libong taon na ang nakalilipas. Bumaba siya sa mga nakalimutang hagdanan, dumaan sa mga pintong hindi dapat umiral, hanggang sa natagpuan niya ang isang relikyang tanso, isang Sumerian astrolabe na kusang umikot. Sa paghawak sa malamig na metal, ang koneksyon ay muling naitatag. Ang pagtulog ni Elara ay nailipat. Si Aurora ay hindi nahulog sa isang karaniwang pagtulog. Siya ay dinala sa isang dimensyon kung saan kakaharapin niya ang mga alaala ng lahat ng nagdusa sa ilalim ng sumpa bago siya. Habang ang kaharian ay lumulubog sa isang nakakabinging katahimikan at ang mga tinik na bakal, hindi na mga rosas, ay tumutubo mula sa lupa, isang batang arkeologo na nagngangalang Julian, na may hawak na mga mapa na sinaunang Sumeria, ay natanto na ang alamat ay totoo. Hindi siya isang prinsip sa pamamagitan ng titulo, kundi siya ang huling iskolar ng lahi ng mga tagapangalaga. Alam ni Julian na ang halik ay hindi ang lihim. Ang lihim ay ang pangalan. Ang tunay na pangalan na nilalang na nagnakaw ng oras kay Elara at ngayon ay kay Aurora. Tinawid ni Julian ang mga tinik hindi gamit ang espada, kundi gamit ang isang tableta ng luwad. Natagpuan niya si Aurora sa gitna ng bulwagan, ngunit hindi siya nag-isa. Ang astral projection ni Elara ay nasa tabi niya, isang figurang multo na 5,000 taong gulang na, umiyak ng mga luhang gintong likido. Ang sumpa ay nangangailangan ng balance, upang ang isa ay magising, ang isa ay kailangang makalimutan magpakailanman. Hinarap ni Julian ang huling problema. Kung gigisingin niya si Aurora, ang kaalaman ng Sumeria at ang proteksyong inaalok ni Elara laban sa primordial na kadiliman ay maglalaho, na magtatapon sa modernong mundo sa isang kaguluhan na mga anino. Si Aurora, sa kanyang trance, ay nakita ang hinaharap. Nakita niya na ang kanyang pagtulog ang nagpapanatili sa kasamaan na nakakulong. Pinili niyang huwag magising. Tinanggap niya ang pasanin. Ngunit si Julian, sa isang gawa ng kawalan ng pag-asa at pag-ibig para sa sangkatauhan, ay ginamit ang tableta upang isagawa ang isang bawal na ritual. Hindi niya sinira ang sumpa, hinati niya ito. Kinuha niya ang bahagi ng pagtulog, hinahayaan si Aurora na mabuhay na ilang oras sa isang araw, habang siya ang nagbabantay sa kailaliman sa natitirang oras. Gayon, sinasabi nila na sa ilang tahimik na gabi, kung ididikit mo ang iyong tainga sa lupa sa mga sinaunang lugar, maririnig mo pa rin ang pintig ng 2 pusong tumitibok sa magkaibang ritmo. Ang lihim ng 5,000 taon ay nananatiling buhay. Ang Sleeping Beauty ay hindi isang biktima. Siya ang bantay na humahadlang sa pagtatapos na panahon. At ang sumpa, ito ay nananalatay pa rin sa ating mga ugat,
Naghihintay sa sandaling mabigo ang susunod na tagapangalaga, at ang dakilang pagtulog ay tuluyang lamunin ang araw.